ating kahirapan ay dahil sa inyo! Dahil sa inyong mga buwaya, baboy! Maiyaya naman kayo! Ang lalakas ng loob nyo magsuot ng barong Tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran nyo dapat ay naglilimahin. Yan kayo bilang mga mambabatas. Gamitin nyo ang karapatan nyong gumawa ng batas sa mga makabaluhang batas. Hindi yung mga batas na papababain yung edad ng Vice President at President. Ano ang papapala ng mga mamamayang Pilipino dyan? Papababain nyo ang edad ng mga tumatakbong Pangulo at pangalawang Pangulo sa 40 at 35. Ano yan? Makikinabang ba kami dyan? Pero wala na pala sa bundok. Wala na sa bundok ang NPA. Nandito, kahapon na, di ba nandun? O nandun kahapon sa mga pulis. Yung mga NPA. Ha? Tandaan nyo mga kaibigan, hindi ko muna lalakasan boses ko para mas lalong klaro sa Pilipino. Tandaan nyo, pag ang Makabayan Black, National Democratic Front, NPA, mga kaibigan, pag sila nagprotesta at sila nagrally, ang hanap nila gulo. Gulo ang gusto nila sa lahat ng kanilang protesta o rally. Bakit? Yan ang hindi nyo alam. Bakit hindi nyo alam? Ang gusto ng NPA, ang gusto ng makakaliwa, ang gusto ng Makabayang Black na nasa Kongreso, gusto nila magkagulo at kagulo. Bakit? Bakit gusto nila magkagulo mga kaibigan? Dahil naghahanap sila ng isyu, naghahanap sila ng sisihin. Walang ibang sisihin kung hindi ang gobyerno. Ano? Gobyerno ang una nilang sisihin. Sino ang nakaharap sa gobyerno? Ang kapulisan. Gusto nila ang kapulisan masira ang image sa taong bayan. Yun ang layunin ng Makabayang Black. Tingnan nyo ha, mga 3 days ago, may rally sa Batasan. Nagkaroon ng rally. Tingnan mo yung mga tao na yan, o yung mga pulis na yan. Nakaganon lang sila, nagpuprotekta sa atin, tinadyakan pa. Nag-init ang dugo ko. Kasi kung nandun ako, tinadyak nilang pulis. Ako rin ang tatadyak sa kanila. Ano ang kasalanan ng pulis doon? Wala silang kasalanan. Ang kasalanan nila ay nagtatanggol sa mga magnanakaw. Pero wala silang magagawa because they are only following orders from higher quarters, from their national leadership na bayad rin. Ay! Wala ko sinabi. Nadulas lang ako. Nadulas. Sorry. Nadulas po ako. Sorry, nadulas po ako. Natanggal. Ebidensya. Pag malasakit sa bayan. Alam niyo yung bakit yan? Kasi sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi ako nakauwi. Hindi ko nasipingan yung asawa ko. Kinagat! Kinagat ang aso. Ayun naman. Natawa yun o. Natawa. Kinagat ng aso. Napila yung aso. Paghawak ko, kinagat. Ayun, galing ako sa Veterans Hospital. Nagpa-injection ako. Galit na galit yung misis ko. Sabi ko, hindi pwede ako umalis doon sa grupo namin. Mayroon pa ako responsible. Ano unahin mo? Buhay mo? Yes, buhay ko. Pero kailangan ko ang bayan na ipagtanggol. Kaya pagkatapos doon, nakiusap ako sa doktor na kung pwede ako i-release na para magkita-kita tayo dito. Okay, patuloy tayo mga kaibigan. Ano? Alam nyo ba ang gagawin natin? Hindi ba nyo alam, no? Eh, dapat hindi nyo alam. Ang dapat alam ninyo, paano magaling sa mga magnanakaw. Yun na lang muna isipin nyo. Kung anong kumpas, yun na lang sundin nyo. Kasi mahirap yung details in details. Sasabihin namin, baka madulas kayo. Ha? Mas ang mahalaga, importante. Ano? So ang mahalaga, napatalsik na natin si Romualdez, yun ay pinakamahalaga. Ang problema rin, yung ilalagay na naman. Yun din ang babantayan natin. Anyway, hindi pa naman tapos yan. Tatapusin natin mamaya. Tatapusin natin mamaya. Pero walang dapat manakit, ha? Tandaan nyo, wala sanang manakit. At saka walang magsakit, walang sasaktan sa atin. Hindi tayo manakit,
huwag rin tayong saktan. Yun lang pakiusap ko. Kasi ako ang nakatuka doon sa bagay na yon, at ako ang nakipag-usap sa bagay na yon. Sino nakausap ko? Hindi ko pwedeng sabihin dahil baka ipatawag ni Romualdez. Delikado. Ay, hindi na pala si Romualdez. Ipatawag ng police general. Pero inutusan niya ng mga kawatan. Wala kayong magagawa. Yung mga kapulisan yan, tulad ko rin yan, na nagsiservisyo noon. Wala silang magawa kung hindi sumunod lamang. Kung hindi sumunod lang sila. Kasi, pag mayroong nangyari, baka matanggal sila. Lapit ang oras ninyo. Bilang na lang kayo ng oras, mayroon akong kapalit na tagapagsalita. Narito ang aking isang kaibigan na isa ritong tagapagtanggol ng ating bayan. Palakpakan po natin. Thank you, kaibigan bro. Sa totoo lamang po, nakakalungkot isipin na kung ang lahat ng pera na kanilang kinukurakot ay inilagay sa tamang proyekto, wala sanang pagbaha at hindi sana nasasakripisyo ang mga buhay ng mga mamamayang Pilipino na ang tinatamaan ay ang mga mahihirap na Pilipino. Sana naman, kayong mga politiko, lahat kayo na mga buwaboy, buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumamo ng pondo ng bayan, tigilan nyo na ang pangungurakot. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas na pag-iiwanan na po tayo. Habang tayo ay puro politika, ang karating bansa natin ay puro pagpapaunlad ng ekonomiya ang ginagawa. Anong klase kayong mga mambabatas? Matagal na namin ako OFW leader, advocate. Matagal na namin pinapakiusap sa inyo na sana naman ang mga veteranong OFW ay bigyan ninyo ng pensyon. Dahil pinapahayag nyo at binigyan nyo kami ng pangalan na mga bayani sa makabagong panahon. Pero ano ang aming nararanasan? Pag-aalipusta, hindi pagbibigay ng sahod at pagmamaltrato sa ating mga distressed OFW. Ilang beses ako nasa DMW para tulungan ang mga inape, mga pinaso ang braso ni Red pinuntis na mga Arabong employer. Tinutulungan ko, pero walang nakakaalam. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang. Pero kayong lahat, ang yayabang nyo. Hindi nyo ibigay ang tunay na serbisyo para sa tao. Dahil kung binibigay nyo ang tunay na serbisyo, mayaman na sana ang bansa natin. Subalit kayo lang ang yumayaman. Mga punyeta kayo. Kagigil talaga kayong lahat. Ilan-ilan may matino dyan ha. May mga matitino, outnumber nga lang. Outnumber ang mga matitino natin. Hindi ko napapanggitin, alam nyo na kung sino kayo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo tinatamaan ng aming mga salita, ng aming mga criticism. Yang flood control na yan. Salamat kay Diskaya, Contractor Diskaya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lulutang ang malalang korupsyon na ginagawa ng ating mga politiko. Kaya kayo ay talagang biktima rin. Hindi kayo ang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Ang tunay na ugat ng ating kahirapan ay dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga buwaya, baboy. Maiyaya naman kayo. Ang lalakas ng loob nyo magsuot ng barong Tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran nyo dapat ay naglilimahin. Dahil ang pera na para sa amin, kinukurakot nyo. Kaya kami narito. Kami ay mga simpleng mamamayan.
Hindi kami mga traditional realista. Kami ay mga peace-loving people. Subalit dahil sa talasak na korupsyon at ang mga pangungurakot ninyo, ako, nakakaawa ang Pilipinas. Biruin nyo may isang congressman, dyan. Pastor pa! Pastor! Pag sinabing pastor, mabuti kang tao. Pag sinabi kang pastor, makatao ka. Dahil ang inililigtas mo ay buhay ng mga makasalanan. Subalit ano ginawa mo? Ultisinturon mo nagkakalaga ng 35,000 pesos. Utang ina mo. Tapos pastor ka. Kapag ikaw ay isang pastor, handa kang mamatay. Alang-alang sa kaligtasan ng mga mamamayan. Dahil ikaw ay pastor. Subalit ano ginawa mo? Gusto mong iligtas ang buhay mo, bakit ko nasabi? Bumili ka ng bulletproof car. Putang ina. Paano mo gagamitin? Pastor ka nga, natatakot ka bang mamatay? Magkano ang halaga ng bulletproof car? Na marami na sanang mapapakain na mga naghihirap na mga mamayang Pilipino. Yung halaga ng bulletproof car mo, marami na sanang buhay na maililigtas sa mga hospital na walang pang-opera, mga cancer patient. Subalit dahil sa kinurakot nyo lang sa inyong mga bulsa na pupunta ang dapat na serbisyo para sa mga tao. Maawa naman kayo. Kaya ang mga mamayang Pilipino, huwag nyo nang hintayin na umabot pa tayo sa sukdulan. Umabot tayo sa kagaya ng bansang Indonesia, bansang Nepal, na umalsa dahil sa sobrang kahirapan at sobrang agrabyado. Lumabas na sila at sila'y gumawa ng isang karahasan na ayaw nilang gawin yon. Kahit kami ayaw namin ng karahasan. Ang gusto namin ay kapayapaan at kaunlaran na hindi ninyo binibigay. Kaya kami ngayon ay nagising sa katotohanan na ang tunay palang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas ay kayo! Kayo mga buwaboy! Buwaya sa kapal ng balat! Baboy kung lumabon sa pondo ng bayan! Mga putang ina nyo! Isipin nyo, ako isang OFW leader, nagagawa kong magmura. Bakit? Dahil galing yan sa aking puso na sobra nang nasasaktan sa mga ginagawa nyong panlalamang sa mamamayan. Tinuhin nyo, 5,500 flood control ang natapos na at marami pang kasunod. Putang ina, ni isa wala pala. Ano nangyari sa bansa natin? Buong Pilipinas lumalangoy sa kumuloy ng baha at marami ring namatay na kung hindi nyo kinurakot sana ang pondo para sa proyekto, sana walang mga nasakripisyong buhay na mga mamamayang mahihirap na tunay na nagdurusa. May iwanan sa gitna ng digmaan. Habang kayo lumalangoy sa kasaganaan sa ibang bansa. Bistado na kayo mga buwaboy, magsipagbago na kayo, magsipagbaba na kayo. Wala kayong karapatan maging public servant. Dahil ang talagang katagalugan ng public servant, serbisyo publiko. At tanong, nasaan ang public service o ang publiko serbisyo ninyo? Nasa mga pamilya nyo. Kaya sana, hanggat hindi pa huli ang lahat, magsipag-resign na kayo. Kayong mga tinatamaan, kayong mga buwaboy,
ng aming mga constructive criticism ay magsipag-step down na kayo. Dahil walang pagbabago sa bansang Pilipinas kung patuloy niyong ginagago. Ako bilang OFW leader, nakikita ko at nararanasan ko ang kaagrabyatuhan ng mga OFW sa labas ng bansa. Bakit hindi nyo binibigyan kayo bilang mga mambabatas? Gamitin nyo ang karapatan nyong gumawa ng batas sa mga makabaluhang batas. Hindi yung mga batas na papababain yung edad ng Vice President at President. Ano ang papapala ng mga mamamayang Pilipino dyan? Papababain nyo ang edad ng mga tumatakbong Pangulo at pangalawang Pangulo sa 40 at 35. Ano yan? Makikinabang ba kami dyan? Mga katarantaduhang batas. Batas ng proteksyon para sa inyo. Sana ang ginagawa nyong batas, welfare and protection ng mga OFW natin na binubuntis ng mga Arabong employer. Yan ang gawa nyo ng batas kung paano nyo mapoproteksyonan ang mga binansagan nyong mga bayani sa mga bagong panahon. Pero hanggang salita lang, sa karanasan, wala.